Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ating pakinggan at pagnilayan ang salita ng Diyos. Ipinahahayag ni Sophonias ang araw ng paghukom ng Panginoon sa mga makasalanang mamamayan ng Huda. Mapapawi lamang ang galit ng Panginoon kung ang mga tao ay magpakumbaba at magpaligid sa Kanya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang puon, kayong mapagkumbaba, kayong gumanap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puon. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagkumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi na gagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag
at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maasahang lagi, Panginoon, panik sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inaapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Sinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ipinaaalala sa mga Kristiyanong taga-Korinto na ang kaloob na pananampalataya ay nagmumula sa Diyos. Pinapanigan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba at mahihina kaysa mga mapagmataas at kapangyarihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan, at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turi ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki nang may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kaniyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos.
sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang daan ng pagpapala at totoong kasiyahan sa buhay ay ang kababaang loob. Ito ang inihahayag sa atin ng mga pagbasa sa linggong ito. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias, narinig natin ang Huda nagmatigas. Ang Huda tumalikod sa Diyos. Nagsimulang mag-isip, kaya namin tumindig even in the absence of God. Kaya namin. Kami ay may kapangyarihan. At ano ang bunga nito? Sa bawat pagkakataon na nag-iisip ang tao, kaya ko ang sarili ko, isinasara ng tao ang kaniyang sarili sa biyaya ng Diyos. Ipinapahinto ng tao ang pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa kaniyang buhay. The moment we think we could do it our own. The moment we think we are sufficient. We do not allow anymore the Lord to bless us. At ano ang nangyari sa Huda nang tuluyan nilang tinalikuran ang Diyos? Naging masalimuot ang kanilang buhay. Nalugmok sa paghihirap. Nabibigatan at nahihirapan. Ngunit kahit lumayo ang tao sa Diyos, umaasa pa rin ang Diyos, the remnant of His people. Umaasa ang Diyos, baka may iilan na magpakababa. Baka may iilan na tatanggapin nila ang kanilang pagkakasala at pagkukulang at pagtalikod sa akin. Sapat na ang iilan na iyon at sila ay pagpapalain ko, hindi ko tatalikuran. Napakaganda ang ipinamalas ng Diyos. Even if you turn your back from me, I remain faithful to you, to our covenant, that you are my people and I am your God. Even if you have forgotten me, my promise to you, my covenant to you, never ceases. I
I remain your God. Mag-aantay ako sa inyo. Sa inyong pagbabalik, hindi ko kayo tatalikuran. Ibibigay ko sa inyo ang biyaya at pagpapala. Malinaw sa unang pagbasa, ang mga mayayabang lumalayo sa biyaya at pagpapala. Ang mga mababang loob ay nagtatamasa ng mga biyaya ng Diyos. Sa ating pangalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korento, wika niya sa kanyang mga alagad, sapagkat ang tingin ng mga mayayabang, ang tingin ng mga marurunong sa lipunan sa kanyang mga alagad na sumusunod sa kanya ay mga hangal. Wala silang nakikitang kabuluhan. Wala silang nakikitang purpose. Why do you continue to follow to Jesus? At the end of the day, you gain nothing. Pero ano ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ako ang pumili sa inyo. Ang tingin sa mga taong marurunong sa mundo, kahangalan ang inyong ginagawa. Pero kung ano ang kahangalan sa mata ng tao, ay karunungan sa paningin ng Diyos. Para bagang sinasabi niya sa kanyang mga alagad, manatili kayong magpakumbaba. Kahit na hangal ang tingin ng mga marurunong dito sa lupang ibabaw sa inyo. Continue to humble yourself, because that foolishness is wisdom to God. And that humility of heart enable you to continue to receive God's abundance and blessing. Kaya minsan, may mga pagkakataon, tayo gumagawa ng mabuti. Tayo naglilingkod sa Diyos. And we hear comments to people around us. Sasabihin ng iba, wala na ba siyang pinagkakaabalahan sa buhay? Simbahan na lang. Minamaliit yung ating paglilingkod sa simbahan. Pero kahit minamaliit ka ang iyong paglilingkod sa simbahan, never give up. Never be discouraged. Sapagkat daan yan sa biyaya at pagpapala. Sa ating mabuting balita, paulit-ulit na sinasabi sa atin, mapalad. Sino nga ba ang mapalad? At ano ang ibig sabihin ng mapalad? Ang salitang mapalad ay nagmumula sa wikang Griego, makarios, na ang ibig sabihin, to give joy, to have true happiness. At kung titingnan natin sa mabuting balita, ang mga mapapalad ay ang mga taong connected sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat siya naman talaga ang pinagmumulan ng totoong kasiyahan sa buhay. Ang mga kasiyahang natatamo natin away from God, in the absence of God, are all momentary
not everlasting at hindi ho totoong kasiyahan. Uulitin ko, kaya ang mga mapalad ay connected sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ang totoong pinagmumulan ng totoong kasiyahan sa buhay. Ang mga kasiyahan away from God, sometimes or most often, natatamasa ng tao at the expense of others. Pero pag ang kasiyahan na nagmumula sa Panginoon, it will always never hurt people. Ang kasiyahang nagmumula sa Panginoon, hindi hubunga ng pagyurak sa iba. Hindi hubunga ng paggamit ng kapwa-tao, sapagkat ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. At tanging ang mga mapagkumbaba ang may kayang gawin ang bagay na ito. Kaya nga sinimulan na Jesus ang kaniyang beatitudes. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ang mga aba. Ibig sabihin, yung mga taong nire-recognize ang kapangyarihan at ang lahat ng meron siya ay mula sa Panginoon. Yan ang mga aba na ang ibig sabihin, hindi lamang ang mga materially poor. Even the rich could also be counted kapag ka laging nakikita na ang lahat ng meron siya ay nagmumula sa Diyos. Dalawang bagay lang sa ating pagpakumbaba, pinapadaloy natin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. At sa paggamit natin sa biyaya ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos, matatamasa natin ang totoong kasiyahan. Kaya tayo ay totoong mapalad. Huwag tayong matakot kilalanin at tanggapin ang ating pagkukulang, ang pag-amin ng ating pagkakasala, sapagkat ang pag-amin natin sa ating mga pagkakasala, ang ating matatamasa ay paglinga at yakap ng Diyos, hindi panghuhusga. Hindi tayo sasabihan ng Diyos, dahil inamin mo ang iyong pagkakasala, lumayo ka sa akin. Hindi mo. Sa pag-amin natin sa ating mga kasalanan, tahimik ang Diyos. At walang ibang gagawin ang Diyos, ang yakapin ng mahigpit ang tao upang madama ng tao ang kaniyang biyaya at pagpapala. Huwag tayong mag-isip kapag ka nagkakamali ako, hindi ko dapat ito tanggapin at itago ko ito. Hindi dapat ganyan. Sa pagkakataon na tayo ay nagkakamali at sinimulan nating hindi tanggapin ang ating pagkakamali, doon na magsisimula ang patong-patong na kasalanan. Sapagkat ang unang mali na hindi natin tinatanggap, ang unang pagkakasala na dinidinay natin, tatakpan natin ng tatakpan
ng iba pang kasalanan. And in the eyes of God, nothing is hidden. So why would we hide our sin if everything is transparent before God? Kaya dapat lang tanggapin natin and we allow God to continue to bless us. And we allow ourselves to become happy. Hindi ho ba sa panahon na meron tayong kasalanan na hindi natin tinatanggap, doon nagsisimula na tayo ay nagiging balisa at nababagabag? Hindi ho ba sa panahon na tayo ay nagkakasala at hindi natin inaamin ang ating mga kasalanan, doon tayo nagsisimulang nagiging malungkot? Hindi ho ba kapag hindi natin inaamin ang ating mga kasalanan, doon tayo nagsisimulang mag-isip ng mag-isip hanggang hindi nakakatulog para patuloy takpan ang kasalanan? The joy also diminish. We do not only block the blessings of God, we also distance ourselves from true joy and happiness. Kaya kababaang loob, pag-amin, daan ng biyaya at kasiyahan sa buhay. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Kabarigan Biblia. Pinagpakasahan ng Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaw, na may tatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uupo sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya rin ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa biyaya, itatatuloy ang ating mga kapatid dito sa mundo. Katulong tayo ng kanyang mga hinaba, manalangin tayo sa kaligtasan. Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Gawin mo at ang pagmalasakit. Ang lahat ng lingkod bayan upang lagi nilang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ang mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Pukawin nawa sa amin ang pagnanais na paglingkuran ng isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Salubungin mo ang mga yumaong naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Idalangin din natin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at mga pansarili nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Sally Andres and family, Mr. and Mrs. Mauro Pandasige family, Fausto Rivera and family, Mr. and Mrs. Ruben Acosta and family,
Bagting and family, Mr. and Mrs. Joseph Murillo and family, Mr. and Mrs. Marieta Perilla and family, Cliff Arante, Tess Bernardo and family, Jonel Corona and family, at para sa safe travel ng Kalupin family, Alvin Patasen, sa espesyal na kahilingan ni Adrian Christian Maricor Christine Rivera, Mona Lisa Panlasige, Crizel Pangui, Alvin Gigi Ace, Angel and Chloe Jane Patasin, Jeshin Eureka Bagting, Mr. and Mrs. Joseph Murillo, Mr. and Mrs. Marieta Perilla, para sa kaarawan ni Jean Yulaisa Bagting, Jose Antonio Salvador, at sa fast recovery and complete healing ni na Fatima Mariam Pandasige, Manuel Pevidal, Joselito Huicomo, Gestrudes Odeng Benedicto, Journey Yuna Bagting. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ikaluluwalhati ng kaluluwa ni na Ultarico Sr., Lourdes Sr., Alfredo Sr., Alfredo Jr., Nonita Conchita, Gloria, Leonardo, Edgardo Sr., Rodrigo Sr., Cristina, Juan, Rafael, Arturo, Rolando, Lilia, Felipe Sr., Julia, Alfonso, Juanito, Margarita, Ignacio, Pedro, La Paz, Renato, Brigido, Faustino, Elena, Rogelio, Susan, Alex, Amadeo, Eugene, Felicidad, Marcelo, Lowen, Helma, Pampilo, Judy. At para sa death anniversary ni Edwin, isama rin natin sa ating panalangin ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo't higit ang mga walang nakakaalala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pasasalamat ni na Emil, Galin, Alicia, at para sa speedy recovery ni Estrelita, at para sa kaluluwa ni na Ricardo, Elisa, Rolando, at sa kaluluwa ni Alwina Abidanyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nagagalak kami sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, itong paghahari mo ay tunay na sumasa amin. Tulungan mo kaming makilahok sa iyong gawain, pakikiniig at pagliligtas sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Magsintay ng bata. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sabayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kaniyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalulandian mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagwanan ng Panginoon, sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako'y sumasampalataya na naririyan ka sa kabanal-banal na sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat ng
Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin at ako'y buong pusong nakikisa sa iyo. Huwag mo pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Jesu, Pane Spirito, non Patris. Jesu, hospite aquae. Cibus et motus noster. Cibus et motus noster. In itinere, adomus Dei. Saludo, sumibol kang masigla, matapos kang hirapan ng mga kasasama. Sumilaw ang liwanag ng mga nawawala. Tinapay na ang buhay at kain ng lupa. Jesu, Pane Spirito non Patris. Jesu, hospite aquae. Cibus et motus noster. Cibus et motus noster. In itinere, adomus Manatiling nakaluhod at ating dasalin ang panalangin para sa banal na bukasyon. O mapagpalang Ama, taus-puso kami nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng mga bagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulod mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng iba yung pag-iingat at pag-iingat ng mga kabataan. Nawa, may talaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahagin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaing nawa ang bukal ng hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikay, maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay daigdig na nagsusumamo, hingin ang aming mga dalanan. Nawa, mapuspos na maalat na pagtubo ng mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan ng panalangin ng pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagkamadre, buhay religyoso at religyosa. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran. Sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa mga ilang papatid. Ang ating pong second collection ay para sa mga seminarians ng Diocese of Novaliches. Mga pabatid, una, magkakaroon ng pagbabasbas ng mga kandila bukas, February 2, sa 6 a.m. at sa special 6 p.m. Mass bilang paggunita sa kapistahan ng Candelaria. Pangalawa, February 3, kapistahan ni San Blas o Saint Blaise. Inaanyayahan po higit sa lahat sa banal na misa ang mga may karamdaman sa lalamunan. Number 3, bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Barangay 171 Fiesta, magkakaroon po ng triduum mula February 4 hanggang February 6, 6 p.m. Mass. At ang Barangay Fiesta Mass naman ay February 7, Sabado 6 a.m. Magkakaroon din po ng dawn procession sa ganap na 4:30 a.m. para sa first Saturday devotion kay Our Lady of Fatima. Number 4, Mass for the Sick, February 14, 9 a.m. Number 5, inaanyayahan din po ang mga mag-asawang kasal sa simbahang ng may 5 taon at pataas para sa renewal of marriage vows na gaganapin sa February 15, Linggo, 8 p.m. Para sa pagpapatala, magsumiti lamang po ng marriage certificate at makipag-ugnayan sa mga parish servants o opisina ng ating parokya. And number 6, maaari na rin pong dalhin ang mga lumang palaspas para sa paggawa ng abo na gagamitin sa Ash Wednesday sa darating na February 18. Ang pagsusunog ng mga palaspas ay sa February 16, Lunes, 5 p.m. susundan ng special mass ng 6 p.m. Number 7, ang Knights of Columbus ay magkakaroon ng bantayan ng kalusugan and medical laboratory check-up sa February 15, 2026 sa ganap na 6 a.m. hanggang 11 a.m. At magkakaroon din ng First Communion sa February 21, 2026 para sa mga detalye, makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng parokya. At ngayon po ay unang linggo sa buwan ng Pebrero, inaanyayahan po ang lahat ng mga may kaarawan sa buong buwan ng February na pumunta sa gawing harapan ng altar para sa pangkalahatang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.